kunin ko lang po sana yung thoughts ng prosecution regarding dun sa bali-balita na may private meeting daw si VP Sara kay President Bongbong Marcos. Hindi ko alam yan. Baka chika yan. Hindi, hindi ko. Sige, this is the first time we heard this news, no? So we're not really familiar Well, kung. actually, I saw that in several Facebook posts. But of course, we have no confirmation about that. And with so many trolls now, we Yeah. don't know what's Yeah. true. So, hintayin na lang po natin kung totoo nga po yun. Hello, sir. Specifically, yung meeting daw about the VP is trying to, appeal na she will just resign and be allowed to run for 2028 elections. So for the impeachment to be over instead na lang. I understand because I understand the prosecution has been very adamant that resignation will not cure the allegations being leveled against the Vice President. So we'd just like to confirm if that position remains amid all this, reports of trade-offs. Thank you. Well, as far as the prosecution panel is concerned, nandito tayo sa proseso ng pagpapalabas ng katotohanan and accountability. Sinusunod natin ang utos ng ating saligang batas na magkaroon ng isang accountability mechanism for certain higher officials of government na magkaroon ng pananagutan kung sila ay mayroong ginawang paglabag sa mga batas. So kung merong mang usapin tungkol dyan sa mga trade-offs, iyan po ay wala sa prosecution panel because ang task ay ipagpatuloy itong paglilitis, ipresenta ang mga ebidensya at siguruhin na naiintindihan ng ating mga mamamayan kung ano-ano itong mga ebidensyang ito. Talks about secret or private meetings that we were not aware of, and I don't think both parties that allegedly met, I don't know if that would be a possible scenario, at least in my own personal opinion. Na-anticipate po ba ninyo yung ganong pagsagot ni Ms. Gina kanina na kumbaga did it form part of your strategy na si Attorney Virgil Ligutan ulit yung sumalang since nakakaintindi po siya ng Bisaya or nagkataon lang po ba yan? Actually, baka nagkataon lang na siya yung lawyer, but siya yung prosecutor who will conduct a direct examination of Gina Acosta. So, well, it is very good for the public para makita at maintindihan lalo ng ating publiko. Baka coincidence lang, no? Kasi sa panel of prosecutors naman, meron namang kanya-kanya silang assignments. And these assignments are actually shared by 11 public and 15 private prosecutors. Pinag-uusapan, hinahati-hati nila yan. Na-timing lang siguro na ganun. And we will expect also that most of the witnesses that they will present in the defense at saka yung hostile natin are actually from Davao, no? Kasi galing nga naman sila lahat sa Davao. Pero sa palagay po ninyo, nakatulong yung pagsita ni Senator Judge Erwin Tulfo in the way Acosta answers the questions of Attorney Ligutan. Kumbaga kung hindi tumayo si Senator Judge Tulfo para nga pupunahin yon, magtutuloy-tuloy yun. Kumbaga nakatulong po ba yan? Well, kasi as much as possible, we were trying to accommodate yung difficulty of Gina Acosta expressing or replying or responding to a question. Kaya nga, siguro, tama-tama naman, may mga kopya ng transcript of records yung ating mga senator judges, no? Siguro nabasa doon. Pwede naman pala magtagalog. Kaya kanina nga, nung unang tanong, ang pagkakasabi ko baka medyo kinabahan
at hindi komportable kasi trial na ito, kaya gumagamit siya ng Bisaya. Siguro that made the witness try a little harder pagkatapos sa mag-manifest ni Senator Erwin Tulfo. Baka mas madali niya masagot kapag binibisaya niya. But sabi ko nga kanina, baka makapag-adjust ng konti at maging komportable na she may be able to answer in Tagalog just like what she did doon sa Committee on Good Government sa Kongreso noon. I-issue po ba natin ang subpoena si Colonel La Chica po at si Colonel Nolasco with regards to that? Pag-uusapan pa po kung i-present po sila. Chika lang yata yung kay La Chica eh. Mic test. Wah, mic test. Hello po, good afternoon po. Last week po, nagpahayag po ng concern yung ilan pong mga legal analyst dahil po yung pong attention ng public, imbis na nakatuon dun po sa pagpipresenta ng mga ebidensya laban po sa Vice Presidente, natuon po dun po sa mga side or snide comments po between the councils, between the two opposing parties po. Ano pong reaksyon ng prosecution doon, and meron po bang gagawing adjustment ang panel po ng prosecution? I don't know about adjustment, pero siguro sasabihin ko na lang po sa ating publiko na sana tuloy-tuloy po lang po ang kanilang panonood, pakikinig dito sa impeachment trial natin, dahil ang gusto lang naman po ng prosecution ay ang mailatag ang ebidensya patungkol po do sa 4 articles of impeachment laban sa ating Vice President. I know that it can be boring and tedious at times, pero kami naman po ay nandito lang para maipakita nga at ma-explika ang ebidensya laban sa kanya. Tama, no? Nakakalungkot nga na isipin na parang nagkakaroon na ng kawalan ng gana no, sa pagsubaybay dito sa impeachment trial na to. Dahil nga, once na pag-usapan na, medyo technical at medyo legal, medyo nawawala na ang interest no, ng karamihan sa atin. And that is understandable kasi nga, napakahirap naman talagang maintindihan. Ngunit ang aming panawagan sa ating mga kababayan na kung maaari, subaybayan ninyo, pakinggan ninyo ang ebidensya na inilalatag ng dalawang panig. No? Napakahalaga kasi na tayo mismo ang magkaroon ng sariling opinion tungkol dito sa paglilitis na ito. And for all we know, no, baka dun sa paglalatag ng ebidensyang nakikita natin o madidinig natin, doon tayo makakapagbuo ng ating desisyon tungkol dito sa usapin, whether guilty ba or hindi guilty ang akusado. So, para ho talagang maintindihan, sinisikap naman po ng ating mga prosecution panel and spokesperson na maging interesting itong trial na ito. Although sometimes nga, people say it gets boring, pero that's normal, no? Lahat naman ng ganyan, dumadaan sa ganun. Yung mga pag-i-issue ng mga side comments, minsan perhaps siguro out of the eagerness to explain to the people and make sure that the people understand, they come up with such comments, no, that sometimes makes it appears to be a jest or ika nga pampabuhay doon sa sinasabing ang medyo inaantok na ng mga partisipante. So I guess we will again try our best no, para maipaliwanag, maintindihan at magkaroon ng mas malalim at mas malawakang interes ang ating mga mamamayan tungkol dito sa usapin ito dahil napakahalaga nitong proseso ng impeachment na ito. Yeah, just to press on that po, pero do you plan to tone down those side comments na nagiging highlights ng impeachment trial po? I don't know if it will affect the process. I don't know, no, sa punto ng mga abogado natin.
Pero sa akin, I don't mind. Personal, I don't mind. May mga comments na ganun. As long as hindi ka nakaka-insulto, no? As long as hindi mo nasasaktan yung ego ng iba dyan, di ba? So, ang point lang is that I guess this is normal. This is, to me, this is acceptable. But siyempre, kung merong legal effect yan, that I do not know. Maybe we can ask our lawyer, Congresswoman Actually, Bell. I can't say if anyone will tone down their style, but this is all, the specific styles of the particular lawyer who's presenting a witness. So we had a lot of that during Attorney Kapunan, and maybe that's her personal style as a lawyer, as a litigator. So iba-iba naman po ang bawat abogado, and I'm sure ganun naman din po sa defense.